并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使职权，避免正统化、双重化。Nagbabala ang Chinese Foreign Ministry sa mga umunay hakbang ng International Criminal Court o ICC kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng China Foreign Ministry, dapat tumanong gamiting maingat ng ICC ang kanilang otoridad ng alinsunod sa batas at iwasan ang politicization at dobling pamantayan kaugnay sa pag-aresto nito sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ipinahayag ito ni Mao Ning matapos na hulihin ng mga pulisya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa naman ng warrant of arrest mula sa ICC na nagdulot naman ng international na atensyon at alalahanin hinggil sa mga legal at di umano'y pampolitikang implikasyon nito. Kaya isa umano ito sa dahilan kung bakit tila nagwala at di napigilang manggalaiti ni Kitty Duterte na bunsong anak ng dating Pangulo. Hindi raw kasi umano makatarungan ang pag-aresto sa kanyang ama na maski umano sa medikal na atensyon na kailangan ng dating Pangulo ay hindi umano ito binigyang pansin ng mga otoridad. Bagkus, pinilit pa raw ang dating Pangulo na isakay ito sa eroplanong magdadala sa kanya sa Netherlands kung saan dito lilitisin ang di umano'y kaso ng dating Pangulo na nasa ICC. Sa videong ito makikita at maririnig ang pagmumura ni Kitty Duterte habang pinoprotektahan niya ang kanyang mga magulang na nagdulot sa pagkapunit ng damit ni Kitty Duterte. Hati naman ang naging opinyon ng taong bayan sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero isa lamang umano ang kasiguraduhan na mabibigyan na umano ng katarungan at hustisya ang mga umano'y nabiktima sa war on drugs ng dating administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa mahigit 18,000 naman ang nakamonitor sa RPC 5219 Gulfstream G550 plane kung saan isinakay si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumiyahe patungong Netherlands kung saan lilitisin ang dating Pangulo sa kasong crimes against humanity at war on drugs campaign. Ipinasilip rin ang itsura ng mga pasilidad sa International Criminal Court o ICC Center sa Netherlands kung saan maaaring i-detain umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, binanata naman ni Vice President Sara Duterte ang pamahalaan sa pag-aresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa bise, isinuko ng gobyerno ang dating Pangulo na isang Pinoy sa mga dayuhang otoridad. Tahasang paglabag daw ito sa ating soberanya at insulto sa bawat Pilipino. Ang malala pa raw, ipinagkait daw sa kanyang ama ang kanyang mga karapatan, ang sapilitan daw na pagdala sa dating Pangulo sa dahig ng hindi makatarungan, kundi pang-uusig. Patunay daw ito na kayang abandonahin ng gobyerno ang sariling kababayan. Sa huli, sinabi ng bise na God save the Philippines. Sa isa pang sumunod na pahayag, may tila pinatatamaan si VP Sara. Sabi niya, kung Pilipino ka, hindi ka dapat kailanman susunod sa mga dayuhan sa sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing, dagdag pa niya. Ikaw bilang mamamayan ng mahal nating Pilipinas, pabor ka ba sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mag-iwan ng komento sa baba. Ngunit bago yan, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, local court. Dapat dinala siya sa court. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa Pipigil lang ang magpapatawag ng people power. About the legal matters lang. Kung ano yung sasabihin ng gagawin.
Kami ma'am, kahit ano mangyari, hindi namin kayo iiwanan. Ano po? Kahit ano mangyari, hindi namin kayo iiwanan. Bibi Sara, sabi ni Attorney Raul Lambino, nagrant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po ako update sa order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base, dyan sa airport, ang ginagawa. Were you surprised, VP? Were you surprised by this scenario, or is it something that you expected? Oh, the moment that I was still in the cabinet when this was mentioned. And the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that we had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a about what it is. Of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next steps po. Next move lang, Yes. sorry ha. Pag, kasi crucial itong gabing ito, pag hindi malabas yung TRO, ano next move niyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? So i-stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na isang Pilipino bibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami rito, para kay Duterte to. Tama. and Para kay all, Duterte to, para kay kumakain tayo. Wait lang po. Wait lang po, ha. Patapusin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. Wait, ano ba sabi niya? Nakalimutan niya na. Ano yung last line? Kahit kumakain kami rito. Sa TRO, ma'am. Duterte. Kidnapping. State kidnapping. Ayun yung last. State kidnapping ka na lang. yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha, I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Ma'am, ako ma'am. VP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Ano Ang should be held entire accountable? administration. Ma'am, pag hindi natin ako sa Duterte, hindi natin ako sa Duterte. Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na
huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, lahat lang sa legal. Lahat lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo about it? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na naningi daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by him? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since wala na po yung since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over About former that? president? Yes. We did not discuss anything about Were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC and we'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you feeling? Sino ba kasama niyo sa sa plane? Ako hindi ko alam. Hindi kayo Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa Which- labas. Kasama si Kitty, hindi nakasama. Nandoon si Kiki sa labas. Yes. And the common law 5 nasa labas din. Yes, si Hanilet nandoon din. Okay. Ma'am, how are So you sino po feeling, yung tatlo, ma'am? ma'am, nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagyari kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Hindi, iinit ako ulo. As Vice President, ikaw pinapinagan mo pa, pero parang hindi mo nagagawa yung supportive power here. Wala tayong magawa kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga order, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police, mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zalaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, idinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko.
Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Anong handa? Kumbaga, handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ko ba niya sa kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya Okay. never kami nagsasabay sa mga airplane. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na kasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Private. Politiko, ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am? Sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko pa nakausap si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Torion. So, ang nakakausap ko si Attorney Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Attorney Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, una-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague former President Duterte, paano natin siya mapapalit ng yan lang muna yung asikasunod natin. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP Laban. Ma'am, sabi nila, ma'am, may sinabi si Attorney Trixie Angeles, ngayon lang po, ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag umalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction, ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako maka-comment sa kung ano nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi ko yan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip paano natin yan magawa na hindi siya umalis. Roma, tutulungan namin yan. Sabi po ni Attorney Delgra. Wait lang muna, wait. Makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel? Well, hindi na nakakatulad yung ganyan na klase na pagbibigay. Senior citizens ngayon kung ano nangyari. Matindi daw talaga ang pagbibigay. Oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatulad. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang eroplano?
Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang ating congressman, sumusunod sila sa mga illegal orders. So, kahit ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo, walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa naminatay. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, impeachment. Ma'am pahabol, nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Ramos. There's no talking to someone. Follow on with this. Thank you, ma'am. Thank you, BP. Ay, cellphone pa natin. Hindi, nandito pala kayo? Ayan na si may Dito pa sa Agnet. Ang dala ko ng wait. Pero na file naman Go. Anong gagawin natin? Kailangan na. Sawangan ko yung ulong. Mayor Ladino, kamusta? Hi. Kamusta po? Okay lang. Meron na. Hintayin natin. Hindi pa tapos yung kanilang deliberation. Hintayin natin. Pero possible lumabas ngayon yun, gabi? Galing kami We are hoping, we are praying. Sure lang, panalo ninyo. Huwag lang kayo madaya. Basta nandiyan ka, ma'am. Paglalaban ka namin! Itulak mo pa please. Itulak mo pa yung sao mo. Bantayan niyo kasi yung cheating. Grabe talaga. Lagyan, itulak mo pa yung Okay, gawin talaga nila. Okay, please. Lang sila. Saan pa man diya? Wala pong nakalupad. Saan kayo galing? Yes, at nga hindi siya Vice President Raul at saka ni Torino. Sabi pa na. Di ba? Sabi kasi. Pero pero yung matagyang sasakyan okay lang ka. Okay, nakusikiti lang. Hindi ka rin pabala na. sa Pasay. BP Sara, live sa DCRH. Sa DCRH po. Si BP Sara, ma'am. Mamaya, sir, Si Kuya Henry. kausap namin si Senator Bongo tsaka yung mga senators natin. Okay, pagkatapos kami ng Kulang na. Kuling kausap ni Magkausap sila sa plano sila sa akin yung ano, hindi ko naman labas. Wala pa lang harang. Sa'yo.
siyang ayaw ipasukin. Oo, ganyan talaga yan sila. Ganyan ginawa nila kay Attorney Laika, di ba? Yeah. O, Yes. kami, nagre-request kami ng doktor, tsaka ng nurse, kahit sino. Hindi nila binigyan ng medical. Ganyan din ginawa nila kay Gina Acosta, yung nag-collapse si Gina. Hindi nila pinalabas sa batasan yung ambulansya. Ganyan rin ginagawa nila. Papatayin ka nila eh. Talaga ba? Ganyan ang ginawa nila kay Jamie, no? 2010, 2011, grabe. Well, This is even much worse. Much worse. Namay din ako. Yang yun na ako kanina, isinsin niya, ayaw ko pasukin. Pauna lang may equipment na lang si Bukag niya. Bukag niya, sakit niya. hindi, tayo na lang tayo dito. Wala ka? One lang. Manakot lang. Picture po. Picture po. Yes, ma-picture na. Picture po. Iabot na yung tubig ko. Thank you po, guys. Thank you po. Attorney Sal. Attorney Sal. Sa Mindanao po kami, ma'am. Ma'am, pwede na po. Taga Davao, ma'am. Pwede na kayo, ma'am. Ano ka sa conference call sa Pagkakita? Nasa linya? Oo, sandali. Yes, sir. Kaya kitikitan mo yun dyan sa community. Kaya dyan. Tikit ka dyan. I-question mo sa likod yung babae na yan para i-question mo sa ang mahiwagang wag nyong ano to ha, wag nyong nanakawin to. Wag ito, ninanakaw ninyo. Mag-aaway kayo ni Kiki. Mawala na lahat, wag lang yun. Okay. Kanino ba tayo kukuha ng suggestions kung anong nagawin? Thank you sa pala. Ano sa tingin? Sa tuloy natin. Ginagawa natin. We don't stop. Hindi na tama. Oo nga, kung ano lang gusto nila, yun yung gagawin nila eh. Tama. Tapos ang ano pa is, sumusunod yung PNP. Grabe. Anong nagawa kong kasalanan sa inyo? Anong nagawa kong kasalanan sa inyo? Duterte! Wala yung kanina pa man sa
Abre pa man ang kung masasagot sila ito makauban niya ang correction. Natong ganina, hindi nang kumauto. Si Agnes yung ulit niya. Prepare na galing cardinal dapat. Guys, sorry po, gusto ko confirm po sa date natin. Wala po po confirmation po sa siya natin. Wala sa akin. Wala akong confirmation kung saan dadalhin si former president. So yung sinasabi ko na sa date, hindi pa po Hindi. Isa yan sa mga kinukontra ng mga lawyers. Yung airplane mismo, kasi private plane siya. So, hindi natin alam kung saan siya papunta. At yung absence ng kanyang doctors na kasama niya. And wala din siyang kasamang assistant. So, isa yan sa mga kinapasyon ng lawyers doon sa loob na yon. Kasi nga parang kidnapping na yung nangyayari. Anong gagawin natin, attorney? Salamat sa tulong, ha? Of course, Vice President. But we are meeting kanina before 5. Na-file din mo kanina. Tapos na-news kanina na isuan kasi ako. Dagan din dito. Honestly, may nag-overtime doon. Baka hopefully ako. Naapoy laing report na lahipod. But we are hoping and praying that the CJ will exercise his discretion. Sana. Sa Duterte kami! Kahit ano mangyari! Duterte! 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 Well, nakita ko doon sa parang pinapasa-pasa na estimated time of departure. Nakita ko doon. We're hoping na itong report na nag-overtime itong wala pa tulog. Wala pa tulog. Gahapon ako sa hapon na studyan yes. So, kung mayroon akong pipisyon kay Senator Bato lang pagkagabi kapil na si Okay lang. Hintayin natin. Magandang president natin. Hindi matapos yung kanilang deliberation. Hintayin natin. Pero possible lumas din. We are hoping, we are praying. Huwag ka naman kung driver na itulog lang niya dali ang pabalo. Tignan mo lang. Punta ko na lang doon, ma'am. Yes, meron po tayo. Ate, hindi mo na patasa natin dito! Madami sila. Ano mangyari? Na naghahanda para nagpapasalamat kami sa suporta ng mga tao. Saan dapat? Ay, malapit ka ba? Malayo? Pwede bang maiwanan dyan?
pati ko sana yung battery pack ba? Ay, power bank. Yeah, so kailangan po Oo. Yung power bank lang. Ilak mo lang yan. Purahaw ka na? Oo. Maawa ko si Tupat na ko. No. Sa 8. Kailangan ko Pati yung web niya. Dalawa nung sa iPhone. Vamos. Yan lang lang. Ikaw lang lang. Mapa ng awa. Maghintay ka kuya. Thank you. Map sa akin. Pakialam. Kailangan niyo. Sandali lang. Wait lang po. Umalis para matulungan na si President Duterte. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal sa bayan at sa pagpapakita ninyo ng pagdepensa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa inyong mga mensahe ng pagmamahal at suporta. Maraming salamat. Marami na pong umiiyak, ma'am. Ma'am, may bagong update po ba kayo? Kami na po, ma'am. Ikaw na lang. Kakalipad. Magbibigay ng update si Senator Bongo kung anong mangyayari. Sir, may update po ba sa hearing? Kakasarado lang po ng pintuan. Nakatake off po ba? Ayos na kami, sir. Medyo maingay, sir. Medyo maingay. Sir, kamusta sir? Kasama tayo. Okay lang, okay lang. Okay na tayo? Okay na. Sir, kamusta sir? Ano nang update doon? Paalis na ba yung... Ngayon lang po, may tumawag na sinara na po yung pinto at nagta-taxi na. They're about to take off. Anong feeling sir? Anong naramdaman nyo? Ano na yung nalaman nyo? Malungkot. Sir, sorry sir, malungkot. Ngayon yung mga tao, Oh, sir. Yung sinasabi nilang tiyari, wala pa. Tiyari. Sige sir. pakinggan nyo. Ayan. Siyempre malungkot ka dahil pasensya na medyo kanina pa to namamaga yung malungkot ka sa isang tatay na ginawa niya lahat para sa Pilipinas.